Liza Soberano, inilahad ang masalimuot na kabataan sa Amerika. The back of my head and forced me on the carpet. Grabe naman pala ang paghihirap at pagdurusa na pinagdaanan ni Liza Soberano noong kanyang kabataan habang naninirahan sa Amerika. Matapang at emosyonal na ibinunyag ng aktres ang ilan sa pinakamadilim niyang alaala sa kanyang kabataan. Sa kauna-unahang pagkakataon, inilahad ni Liza Soberano ang kanyang mahirap at mapait na karanasan noong siya ay lumalaki sa Amerika. Bukod sa lamaking walang magulang ay nakaranas din siya ng matitinding pangmamaltrato mula sa mga taong kumupkop sa kanya mula nang mapalayo sa kanyang magulang. Sinabi ni Liza na lumaki siya sa piling ng misguided na mga magulang, isang amang sangkot sa paggawa ng ilegal na droga, at isang inang lulong sa crystal meth. Ayon kay Liza, nakulong at na-deport ang kanyang ama sa Pilipinas matapos makasuhan ng iba't ibang kaso, habang lalong lumala ang pagkalulong ng ina sa droga kahit buntis pa ito sa kanyang kapatid. Isa sa mga pinakamatinding karanasan niya ay nang mapabilang sa isang insidente ng kidnapping, kung saan sinaktan siya ng boyfriend ng kanyang ina gamit ang isang baril matapos tumanggi ang aktres sa gusto ng partner ng ina na saktan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Pagkatapos makulong ang kanyang magulang at partner nito, napunta si Liza at ang kanyang kapatid sa iba't ibang foster homes, kabilang na sa isang tahanan kung saan siya umano'y inabuso, kinakain ng maruming pagkain, pinatulog sa garahe, at pinakilos na parang hayop. She started really abusing me, not just psychologically. The first instance was when I was eating spaghetti at the table, and this is why I have a phobia of meatballs now. I was forced to eat one and I choked. She didn't do anything and she just watched me, ani Liza. Next instance I remember was when their actual family dog took a shit on the carpet, and she called me to clean it up. I went over, planning to grab a brush or a toothbrush or something, and when I came back, she asked, "What are you doing?" I said, in my little girl voice, "I'm cleaning it, like you asked me ta." But she said, "No, I want you to use your tongue." I thought she was joking, until she grabbed the back of my head and forced me down onto the carpet. Pagbabalik tanaw ni Liza, paglalahad pa ni Liza. Nailigtas lamang sila ng kanyang kapatid nang magsagawa ng surprise visit ang isang social worker at natuklasan ang mga senyales ng pang-aabuso. Sa huli, lumipat sila sa Pilipinas sa edad na 10 dahil sa hirap ng buhay. Ibinahagi rin ng aktres ang hirap ng muling pakikitungo sa kanyang amang hindi niya halos nakasama noon, at kung paanong naapektuhan nito ang kanyang self-worth. It was uncomfortable because he demanded so much from me as a daughter that I felt unmerited because he was not around. A lot was going on. A lot of fear. A lot of uncertainty, and then out of nowhere this guy comes up to me and kisses me on the cheek, and it's my father. I just pushed him and I feel disgusted. Expected that we would act like we knew each other all this time, but we just had conversations on the phone that would last like 3 minutes, pagpapatuloy ni Liza. Didn't know how to take it step by step and he just made me uncomfortable, dagdag pa ng dalaga. Ang matapang na pagbubunyag ni Liza ay umani ng suporta at papuri mula sa publiko, na kinilala ang kanyang katapangan sa pagbabahagi ng kwento ng pagbangon mula sa mapait na nakaraan.